iluhod po ang lahat bilang pagbibigay galang sa banal na Espiritu sa katauhan ng minamahal na Apo Kunching. Ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay hiwaga niya. Sa bawat gawa niya ay pinasisilay ang kadakilaan niya. Sa bawat handog niya, kung mananamnam ng bawat anak niya, tuwirang ikasisiya, ikagagalak ng puso niya. Di man sagana ang bawat isa na makapagsasabing ako'y pinayaman niya. Subalit kung tuwirang siya'y nadarama, nagumapaw sa bawat puso nila ang pagmamahal ng Ama, siyang tuwirang damang-dama. Habang umaawit po ang mga koro na may nangangasiwang guro na si kapatid na Gloria. Ito po ang dinaratal ng Espiritu habang nakikinig sa kanila. Anak, ano ang kulang sa bahagi ko sa gawaing itidindig ko? Bawat koponan, mayroon silang mga nangangasiwa. Bawat grupo, binalangkas ko at ako ang naghandog sa kanila. Isang halimbawa, ang mga koro, inugnayan ko ng organisto. Binigyan ko ng guro ito. Inangkupan ko ng mga awit sila. Ang mga alagad may binahagi na ng karapatan upang siyang manguna't mamuno sa kanila bilang mother of the house, sa IT team, sa mga caps. Ano anak ang kulang ko? Hambing sa isang magulang na ang mga anak niya ay may kanya-kanyang gampanin. May pinanginasiwaan, may pinagkakatiwalaan. Napatag ang isang magulang habang patuloy naman siya sa paghahanap ng marapat para sa kanila. Yan, anak, ang pawang katotohanan. Na sa gawain ito, di man sila sa tuwina ay naaapuhap na sisilayan mo bilang ikaw ang pinauna ko sa kanila. Subalit sa kanilang mga gampanin, pinagsusumikapan nilang tupdin ang sa kanila dapat gawin. Mga minamahal ko, paano mapapatotohanan ang isang samahanay mula sa Panginoon mo, mula sa Diyos Ama mo, kung ang lahat ng mga gagawin at nararapat tupdin ay pinatutungkol sa Kanya? Iniaalay sa Kanya, pinangunguna ay siya. Kaya't kung kayo mang mga taga rito ngayon sa oras na ito, na nagtungo sa dambana, di man kayo ganap na taga rito, subalit kung sa pananampalataya ay kaugnay kayo sa Kristo't Ama, matatawag na kayong isa sa taga rito sa dambana.
na kung makakadama kayo at makakakilala, tatanggap din kayo, mga mahal ko. Makikinabang din kayo kung puspos ang paniniwala, pagtitiwala ninyo. Kung tutupad din kayo at magmimithi ng ganang kalooban ng Ama ang siyang pangungunahin nyo. Kung mimitiin nyo, hindi lamang pansarili nyo ang aasamin nyo, kundi ganang maging kapwa nyo ay kasama sa sariling pagkatao nyo. Doon mapapatotohanan na anak kayo ng Ama, kilala nyo siya, at siya'y nadarama. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, sa gayong kaganapan bawat araw ang nagaganap sa dambanang ito. Di man sa tuwina nakakausap sila bilang isang apo kunching, subalit sa kanilang bawat partisyon na gampanin, ang kanilang pinagsusumikapan at pinagsusumakitan ay matupad nila at gawin. Kaya't kung lahat ng anak ng Ama ay magsusumakit, magsusumikap ng kaukulan para sa Kanya, sinong anak niya ang di makakakilalang lubos sa Kanya? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang mga anak ng Ama ay iba't ibang lahi sila, bagamat isa ang pinagmulan. Subalit sa iba't ibang lahi, sa mga iba't ibang mga ugali, siya pa rin ang nangingibabaw sa mga tapat sa Kanya. Siya pa rin ang pinangungunan nila. Kaya't mapapatotohanan ninyo sa sarili, mga minamahal ko, kung ang Amang pinangungunan nyo at pinagahari ay ang Kanyang Espiritu. Di man kayo tuwirang nakakakita sa isang Kristo at tuwirang nahahagkan, nayayapos kayo, sa pandaman ninyo'y mararamdaman sa kalooban ang wagas na pagmamahal. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. At tulad ng isang namumuno, kapag nasilayan niya ang kanyang mga binahaginan ng gampanin, na natutupad nila ang kanilang mga dapat tukdin. Di bagat nagagalak na sisiyahan, abang sa kanila'y nagmamasid, di man magturan ni anuman, subalit sa damdamin ay nagumapaw ang kasiya at kagalakan. Gayon din ang Ama. Kung ang tao'y nasisiyahan sa ginagawa ng mga kapwa niya, ang Ama pa kaya mismo na pinagmulan nila, ang di maganang masyahan at di ganang magalak sa ginagawang tama at tumpak ng kanyang mga anak? O tao, pag nilayan ang tinuran ko, bulayin ang salita ko, namnamin ang aral ko, yamang kayo'y naririto upang inyong mapagtanto ano ang layon ko sa inyo. Kung may layunin kayo, mga mahal ko, kaya kayo'y naririto, ako rin ay may layunit pagnanasa para sa inyo. Kung magkakatulad ang paglalayon at pagnanasa natin, magiging kaangkupan sa inyong buhay ng tunay na kasiyahan at kagalakan ang siyang inyong mararamdaman. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Painumin niyo po siya. Painumin mo siya ng tubig. Doon mo po. Labanan niyo po yung nararamdaman niyo nang kayo'y lisanin.
labanan niyo po para kayo ay, ano po, kumusta ka na? Tangkirin mong ganap na mawala. Ano nga baga ang buhay ng tao? At sino ang may-alay ng buhay niyo? Ano ang dahilan ba't binuhay ang tao? Ang kadahilanan ba ng Ama kaya binuhay ang tao para pasakitan at pahirapan niya? Hindi. Sapagkat napakaganda ng kanyang layunin sa tao. Napakaganda ng kanyang adhikain at kaloob sa tao. Subalit hindi tao ang nagkulang. Sabi ng tao, kapag siya ay may katwiran, ano pagkukulang ko? Pasubali ko ang Amang walang pagkukulang. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ng saki tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't kung sino ang tumutupad ng may katapatan at ginagawa niyang sa kanyang kalooban ay numukal ng buong pagmamahal, sino kaya ang nasiyahan? Hindi ba siyang may taglay ng may katapatan? Mga mahal, kung gagawin niyong marapat na kayo'y nakaluklok sa mga silyang yaan o upuan, na matapat ninyong hinahanap ang sa inyo'y kalutasan ng kagalingan ng katawan. Di lamang ng katawan maging ng kaluluwa, kayo'y uuwing may sigla, may gala sa puso. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Nektaramiya. 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 Kung marunong lamang maghintay ang tao, nagdaan lamang sa isip niya ang kanyang gusto, hindi niya namamalayan kamukat-mukat mo'y eto na. Wala mang pinagsabihan siya at hiningan siya. Ganyan kumilos ang Ama. Kung minsan may taong hiling ng hiling, walang kinakamtan. Mayroon namang walang hinihiling, siyang binibigyan. Buhay ba ang Ama? Mayroong taong puro pasakit, puro pahirap ang kanyang ginagawa. Subalit ito na may lisya. At mayroon namang taong kaigaan niyang tinutupad, ginagampanan ng kanyang mga gampanin. Subalit, siya'y nakikinabang. Tumatamis kanyang buhay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal ko, kung pag-aaralan ng taong lahat dito sa mundo, mahihirapan kayo. Subalit kung ang mag-aaral para sa inyo at kaugnay sa pagkatao nyo'y espiritu, walang sakit kayo mararamdaman ni ano. Sapagkat magaan ninyong nawawawaan, dili kaya'y naunawaan, ang bawat kaukulan at kalooban ng Ama ay tuwiran nyong nararamdaman. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal ko, matama ninyong namnamin ang dulot ko, inyong pagnilayan ng bawat katagang naririnig nyo, upang maging daan at kaparaanan ng kagaanan ng kalooban nyo. Sa gayon, makikita ninyo kung papaano ang Ama'y magbigay daan at kaparaanan ng lahat ng sa inyo'y dapat na makagalak at maging kasiyasiya sa inyong kalooban. Mga mahal ko, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, walang nauna na di mahuhuli. Walang nahuli na di mauna. Kung ngayon ka lamang nakarating o nakadako sa dakong ito, subalit na namnamot na siyahan ang puso mo, higit ka pang mas mapalad sa nauna sa iyo, na walang naramdaman, walang pakinabang, nawawaan sa ilang araw. Kaya mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan. Nekkarameneyahan. Buhay po ba ang Diyos?
Buhay po ba ang Diyos? Kaya ayon sa mabuting balita sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagin ang mga tawang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tulad ng tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi siya sinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit, hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Buhay ba ang Ama? Maliwanag ang katotohanan kung kilala ng tao ang kanyang sinasampalatayanan, magtitibay siyang aasa sa kanyang gagawin at magagawa sa kanya. Kung maliwanag niyang pinagtitiwalaan ang kapangyarihan ng kanyang tinatawagan, maliwanag siyang magtitiwalang tapat sa kanya. At kung ganang siya ay naniniwala nga sa kanyang Panginoon, batid niyang hindi kaya ng tao ang gagawin sa kanya. Kaya't ang kapangyarihan ng tinatawagan niya ang siyang pangungunahin sa sarili niya upang malubos ang kagalakan at kasiyahan niya. Paano mo masasambit na kayang-kaya mo kung hindi mo susubukang gawin muna ito? Kaya mo lang mapapatotohanang makakaya mo nang gawin mo na ay nakaya mo nga ito. Paano mo masasabing masarap ang pagkain mo kung hindi mo muna titikman siya? Mapapatotohanan mo lamang masarap ang sinabi mong pagkain kung mismo ikaw nang matikman mo'y nasarapan ka. Paano mo mapapatotohanan ang mga banal na aral ang siyang magpapalaya sa iyong kadiliman ng kaisipan kung di mo'y titimo sa iyong kaisipan? Kung hindi nanamnamin ang iyong kalooban, at kung ninamnam mo man at tinanggap ng isipan, subalit hindi mo isinabuhay, may naging kabuluhan ba ang mabuting balita sa iyo? May naganap bang mabuti ang tinanggap mo? Kaya't upang lahat ng tinatanggap ng tao na mabuting mula sa Ama, ay mapatotohanan nilang tunay na kaibuti nga nito, gawin sa sarili, tupdin sa katauhan. Siya mismong tumanggap at nagsabuhay, siyang magpapatotoong mabuti ang Ama niya. Mabuti ang Panginoon niya na kanyang tinatawagan sinasampalatayanan, inaasahan sa kanyang buhay, sapagkat walang dilitiba nagagawa ng mainam sa kanya, kundi ang kanyang Panginoon. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, nang hindi mo panaunawaan ang ibig ituran, sa salitang banal ay di ka pa nakatanggap. Wala kang pagkakamali at di mo kasalanan. Subalit nang naunawaan mo at di mo ginawang gawin ito sa iyong buhay, nasa iyo na ang kasalanan, nasa iyo pa ang kamalian. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng dakilang Ama, at maging maluwalhati ang lahat ng pasakit sa inyong kinakamit. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, sino ang nagpapalaya sa alipin? Hindi ba yung kanyang Panginoon? Tama po ba?
Sapagkat alipin ka man ng sugal, alipin ka ng alak, alipin ka ng pita ng laman, ang nagahari diyan ay katawan mo. Kaya't kung ang katawan mong ito ang siyang magpipigil sa iyo sa pamamagitan ng pagkatakot mo sa Ama at pagkilala sa mga salita niya, may puwersang kakamti ng katawan mong kaya mong tutulan ito. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, doon napapatotohanan ang tinanggap mong Panginoon ay kilala mo sapagkat natutong nagtimpi ka sa ganang sariling sa dati di mo kaya. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang tinuturan ko, ito'y kayang tanggapin ng ganap na nagnanasang magbago. Subalit, ito'y mahirap sa kalooban ng ayaw pang magpakatotoo. Alalaumbaga, sa pagkain man, kung sinilip mo lamang at di mo tinikman, hindi mo batid ang lasa niya. Gayon din sa gawang ito, kung nagmamasid ka't nakikinig, subalit di mo tinatanggap, wala kang pakinabang na malalasap. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaumbaga, sumainyo ang paghahari na walang kamatayan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon na kung ang tao lamang ay makikinig at sadyang magsasabuhay ng kanyang salita, wala nga pong hindi matututo. Wala pong pinagkaiba sa isang estudyanteng mag-aaral. Pag masipag siyang pumasok, matyaga siyang makinig, kahit hindi siya matalinong tinatawag, ay natututo rin. Ano po? Tama po ba? Sadyang may taong magaling pumick up yung tinatawag nilang mabilis makaunawa at mayroong mahirap umunawa. Subalit alam niyo po ba, kahit napakahirap umunawa ng isang tao, kapag nagtiyaga siya, makakaunawa rin. Halimbawa, 2 karpintero tinuruan ng isang magaling na foreman. Sabay niyang tinuruan yan, yung mahirap makaintindi. Hindi siya makatuto sa sukat. Kung alin ang kanyang puputulin, kung hanggang saan, kung papaano, ang lapad ng gagawin niyang pintuan. Kaya, hirap na hirap siya. Subalit dahil matyaga siya, bandang huli, kung yung nauna sa kanyang natuto ay tatamad-tamad at nang siya'y matuto, bagamat matagal bago siya natuto, nagpakasipag, dinaig pa yung tatamad-tamad. Buhay ba ang Ama? Ano ang ibig sabihin naman sa inyo? Kung natuto ka man sa kabanalan, kung kukupad-kupad, uunat-unat ka naman, nagsasabuhay, mas daig pa nung bago pa lamang, subalit tapat siyang nagsasabuhay sa kanyang tinanggap. Buhay ba ang Ama? Ang mahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Nakikita ka doon. Tigilan ninyo. Nagre-reklamo yung mga nasa internet. Alaga pa naman yan ng mga mababait. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Paano magiging isang halimbawa? Pag nagbawal kayo sa mga bata, mapapagalitan kayo. Kung tunay kang lingkod, unahin mong tupdin ang sarili ang ayusin. Uunahin mong gawin ang masakit kanino man ay huwag mong gagawin. Kaya ang di marapat ay iyong pipigilin. Buhay ba ang Ama? Lumisan po sandali. Magpapasalamat po ako kay mahal na kapatid na Mami Beth sapagkat may tumawag sa akin sa Amerika
Ay, salamat po Eka doon sa in-announce ni kapatid na Beth. Totoo po yaon. Habang nanonood po kami, nadidistract kami sa pagtakbo ng mga bata, paglapit sa inyo, pagpunta po sa inyo. Kami po'y damang-dama na po namin. Concentrate po ang ginagawa namin talagang sapagkat kami wala sa dambana, tumaasa lang po kami sa internet, sa computer. Pagkatapos po ay may panggulong lalapit na takbo ng takbo. Kaya nagpapasalamat sila sa kanya nang in-announce siya on. Ako po kasi hindi ko galing mamahiya ng tao. Subalit kung kinakailangan putulin, kahoy man pag umawas, puputulin. Ang sukat ay di papantay sa dapat sukat. Di po ba? Hindi magtatama, di maglalapat pag may nakaawang. Tama po ba? Kaya ang lahat ay may pamamaraan. At katulad kahapon, may isang pasyente na, ba't yung bata na yun pinababayaan kang patakbo-takbo doon sa harapan. Takbo ng takbo doon, balik-balik. Pasyente yun dito yun. Kaya para po walang usapin at walang gawin yung tama. No. Sinabi na yan kahapon dun sa isang nag-aalaga. Di pa rin tinupad ngayon. Pasensya na po kayo. Ayan, hayagan ko ng sinabi. Sapagkat pinatotohanan lang sa inyo, walang tinatangi. Lahat. Upang sa gayon po, hindi ibig sabihin ay namamahiya, kundi upang kung may gusto mang magsalita, hindi ginugusto doon yun, pantay lamang kahit yung kanilang alaga binabawalan din. Tama po ba? Ayan po, pinarinig na sa inyo, walang tinatangi. Sapagkat may nagsabi, alaga kasi kayo ng mga ano po, kaya maliwanag po, ang ama ay pantay sa kanyang mga anak. Kaya sa inyo pong lahat, dito sa dakong ito, mayaman at mahirap, pantay ang pananaw, pantay ang paglilingkod. Hindi unahin ang mayaman, ititiray mahirap. May binigay at walang kende, o anumang inalay dito, makikinabang pa rin, pati yung walang dinadala. Hindi sinasabing, ikaw dampot ka lang ng dampot, kuha ka ng kuha, wala ka namang binibigay. Sapagkat kung yung manunumbat ay nagbibigay, wag nang magbigay. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? Ang mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kung nanamnamin lamang ang bawat inaaral sa dakong ito, at isa sa buhay, walang damdamin kayong mahihirapan, masasaktan, nang dahil sa kayo ay nagbibilang katauhan. Buhay po ba ang Ama? Buhay ba ang Kristo? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Ano ang buhay pananampalataya? Paano maisa sa katuparan ang mga salita ng Ama? Nang panahon ni Moises, pinasusunod, pinatutupad ang kautusan. Mga kautusan na hindi naman ibinigay ng Kristo. Ano ang mga kautusan sa panahon na yaon? May mga paghahandog, may kinikilingang araw, may mga araw ng paghandog, may mga araw ng pagtungo sa templo. At may mga sinasabing kung ano yung aalay mo. Kung bisero baga, kung asno baga, kung ano yung hayop na sinasambit sa iyo. Yun ang dadalin mo.
nagkaroon ng kautusan ni Moises na maraming ibinatas. Subalit, nang dumatalang Kristo, wala nang kaustusang gayon, kundi ang kalooban ng Ama ang pinatutupad niya. Ang kagustuhan ng Ama ang sinusunod niya. Kaya't ang mga tao sa panahon na yaon, nang nagsasakatuparan ng Kristo sa mga kaloobang kagustuhan ng Amang tupdin niya sa lupa, marami na ang tumuligsa. Marami na ang humusga at humanap ng kaparaanan para ito ay kanilang paratangan at parusahan. Na walang pinagkaiba sa isang halimbawang kautusan ng matatanda. Huwag ka na muna ekang aalis at kumakain pa. Pagkatapos ekang kumain, tsaka ka na umalis. Anong koneksyon ng pagkain sa aalis? Ito ang mga kautusan na sinusunod ng iba sa panahon ng Kristo. Bakit teka? Kumain ng inyong guro, kumain ng kanyang mga alagad na hindi naguhugas ng kamay. Mga kautusang hindi akma sa kabanalan. Mga kautusang hindi akma sa katotohanan. Subalit doon nakatuon ang isip at damdamin ng mga Pariseo. Mga publikanong mapagpaimbabaw. Subalit ang taglay ng Kristo'y pawang katotohanan, katapatan. Kaya hindi maunawaan ng di makatotohanan. Kaya hindi matanggap ng mga hindi tapat. Kaya hindi maisabuhay ng hindi totoo. Sapagkat hindi nila kayang tupdin. Subalit, sinasabi nilang sumusunod sila sa kautusan ni Moises. Sinasabi nilang ang batas ni Moises ang sinusunod nila. Ang batas ng Ama ang kinikilala nila sa katauhan itong si Moises, sapagkat siya ang inatasan na magbaba ng 10 utos at ng mga kautusan. Ng panahon ng Kristo, ang pangunahing ibinigay, ibigin mo ang Ama ng buong lakas, buong sigla, buong katapatan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig sa iyong sarili, sapagkat kung ito ang magagawa ng tao, wala nang hihigit pa sa kautusan na ito, sapagkat ang iniibig mong kapwa mo dahil sa pag-ibig mo, di mo gagawin ang masakit sa kanya. Kaya't ang sino mang makatutupad, makatatalima sa dalawang ito, ang ibigin ng kapwa niya at inibig niya dahil sa Ama, tuwirang nakasunod na sa kalooban niya. Na hindi naman maunawaan ng mga walang pangunawa na ang iginigiit nilang salita, sila ay sumusunod sa batas ni Moises, sa kautusan ni Moises. Subalit lisya sa kanilang ginagawa ang pagsunod nila. Ugali na nilang humatol, humusga ng kapwa. Ugali na nilang magpasakit sa kanilang kapwa, na ang kanilang mga dinadala ay ipinapapasan sa kanilang kapwa, na dapat ay sila ang magdala. Sapagkat ayaw nilang mahirapan, ayaw nilang masakitan, ayaw nilang masaktan ang kanilang dinadala, na dapat dalhin nila ay iniaatang sa iba. Kaya't maliwanag na tinuran, nagsusuot kayo ng mga mahahabang kasuotan at may pilak teras, subalit ayaw nyo man lang mahirapan ang inyong katawan. Subalit pinatotohanan ng Kristo ang isang katotohanang pagdadala, pagsasabuhay, pagtubos ng kasalanan. Ang walang alipin na dapat ay siya ang nasisya. Kung nais mo kang maging alipin, sumunod ka sa iyong Panginoon.
Mga mahal, at kung ikaw ay tunay na alipin, susunod ka sa iyong Panginoon. Nang dahil nagpaalipin ang isang anak sa ama upang sundin ang kanyang kagustuhan at kalooban, pinakita ang buong kababaan at katapatan na isang tunay na halimbawa kanino man. Mga mahal, tunay ka bang aliping lingkod ng Ama? Alipin ka ng kanyang espiritu ng katotohanan at kabanalan? Alipin ka ng kanyang kabutihan? Alipin kanyang kagalakan upang ipabatid mo at ibahagi sa kapwa mo? Mapalad kang aliping tapat at totoo, sapagkat ang Ama mo ang sa iyo mangangalaga. Siya'y magbibigay ng higit na karapatan na kasiyahan. Kaya't pinakita ng isang Kristo ang pagkaalipin ay tapat. Tapat na umaalipin ay ang banal na Espiritu. Tapat na nagpaalipin sa katotohanan at liwanag. Kaya't tapat na tinanggap ang isang kabanalan. Upang mapakita sa tao man may karapatang magbago, tao man kaya niyang gawin kapag ang layunin niya ay pawang katotohanan. Kung ang ama niya ang nag-ahari at kilala niya, ang kanyang amang tinatawagan at sinasamba. Mga mahal ko, maliwanag ang pag-uulat. Hinimay-himay na kung inyong matatanto, tuwirang angkop sa inyong buhay, pananampalataya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? Naunawaan niyo po ba kung ano ang ibig sabihin ng alipin? Alam niyo po, sundan natin sa pagkaalipin bilang laman. Kapag ang tao'y alipin ang pita ng laman, walang sinusunod kundi ang panawagan ng laman. Kapag alipin sa damdamin, walang sinusunod kundi ganang kanyang sariling damdamin. Wala siyang pakialam sa damdamin ng kapwa niya. Ang pagkaalipin niya sa sariling damdamin niya, ang kanyang pinakikiramdaman. Kaya't ang alipin sa sariling damdamin, laging nasasaktan. Subalit ang alipin sa kalooban ng Ama, laging nasisiyahan. Buhay ba ang Ama? Ano pa ang pagkaalipin ng tao? Alipin siya sa kanyang pagnanasa sa sanlibutan. Na kapag ang sanlibutan ang kanyang pinagnasahan, alipin siya ng kanyang kagustuhan ng laman. Hindi siya alipin ng Espiritong banal. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag nagpaalipin ka sa Espiritong banal ng katotohanan at kapayapaan ng taglay, matututunan mo ang kaukulang kabanalan, kaya't ika'y dililis siya sa kanyang daan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, maliwanag na tinura ng Kristo, ako ang daan ng katotohanan, patungo sa buhay na walang hanggan. Sa makatwid, kung kayo'y alipin ng katotohanan, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang nagpalipin sa katotohanan, nasumpungan ang katotohanan, nagliwanag ang buhay, nagningning ang pananaw. Nasa mabuti ang tama, nasa mabuti ang marapat, nasa mabuti ang galak, at sa mabuti ang kaligtasan. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan na. Nekkarameneyahan. Buhay po ba ang Diyos? At kaya palang gawin ito ng tao kapag tuwiran ang nagpaalipin sa banal na Espiritu, hindi sa masamang Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Kumusta na po? Kumusta ka na? Palayain mo ang takot para ikaw ay masiyahan. Ano?
Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaumbaga, ang ugali ng tao ay hambing sa isang maliit na kanser. Maliit na parang butil lang ng munggo, butil ng mais ang kanyang naging bukol. Subalit, dahil sa kapabayaan na abusado sa katawan, lumala ng lumala. Napakahirap ng kontrolin. Yan ang ugali ng tao. Parang malalang kanser. Parang pinalalang kanser na kapag malala na hindi na magamot-gamot, mahirap nang bawiin ang katinuan. Kaya mga mahal, dapat ang tao, maliit pa lang ang kanyang pumapasok na masamang pag-iisip, masamang damdamin. Hawiin na yan ng mabuti, patayin na yan ng mabuti, upang ang mangibabaw at mabuhay ay ang kabutihan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nahambing sa kanser, sa isang bahagi lamang nagkaroon ng buhay. Subalit, nang lumalala, lumalaganap na sa buong katawan. Ganon din ang masamang pag-uugali, na kapag sa una, ang dulot sa iyo, karampot pa lang na sakit ng kalooban. Habang tumatagal, lumalala, marami kang pinahihirapan. Buo mo ring katawan ay sakit at dusa ang nakamta. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan, kaya't mapalad ang tao, nagsusumakit, nagsusumikap ng kanyang pag-uugali ay baguhin. Sapagkat walang taong masama kung kikilalanin ng Ama. Walang taong magpapakasama kung may liwanag na taglay siya. Walang taong naligaw ng landas na hindi maakay muli at maituwid kung tao'y susunod sa kalooban ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ilang araw na lamang po bago magnobenaryo? Wala nang araw. Bukas na po yaon. Buhay po ba ang Diyos? Sa makatwid, ilang araw bago dumating ang anibersaryo? 10 ang nobenaryo, 9 na araw ang nobenaryo. Sa ika-10 ay napakabuti ng Ama. Nais niyo po bang kamti ng kadakilaan ng Ama? At masabi mong, Viva Ama! Tunay na dakila ka. Buhay po ba ang Diyos? Pagnilayan ninyo ang buhay nyo, suriin ninyo ang sarili nyo, at mapapatotohanan nyong buhay ang Diyos nyo. Tinatawagan na walang dilitiba. Ama na sa tuwina sa inyo'y pinakikilala. Ama na sa tuwina'y may magagawa sa inyong buhay. Ama na sa tuwina'y hindi lumilimot kanino man. At Ama na pinagpala ang bawat anak niyang may pagkatakot, pagmamahal, paggalang na tapat sa Kanya. Alalaumbaga, marami ang uri ng pagpapala. Marapat mong kamtin ito sa dakilang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na.
bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkina tanggapin. Halimbawa, may katao na para lamang mapagtakpan ang kanyang mga kamalian, mga kasalanang ginagawang lihim, ay dadalo siya o kaya ay sa isang komunidad ay sasapi siya para makita ng kapwa niya na naglilingkod siya. Subalit sa kabila noon, may ginagawa siyang kabuktutan sa buhay niya. Lihim na wala namang nalilihim. Sino ang higit na nagkakasala? Sino ang nahihirapan? At sa bandang huli, baka higit pang parusahan. Sapagkat dinadaya niyang ama na hindi naman madadaya niya. Niloloko niya sarili niya. Hindi lamang siya, pati pamilya niya. Hindi kaya siyang maparusahan din bilang siyang gumagawa ng di tama sa kanyang buhay? Oh, mga mahal, inyong pagnilayan ang sa akin tinuturan. Kung tuwiran ang tao ay sama kumikilala, magliliwanag ang isip niya, gagawa ng mabuti siya, hindi lamang sa pakitang taong kaharap niya, kundi maging sa hindi nakakakita na sa palagay niya at di niya nakikita. Pawang katotohanan ang sa akin tinuturan, tao, mahal ko kayo. Sapagkat anong silbi ng paglilingkod mo? Anong silbi ng hinandog mong paglilingkod? Kung may sinasaktan ka, nasasaktan ang anak mo, sinasaktan ang pamilya mo, asawa mo'y lolokohin mo, mga kasambahay mo'y hindi pakinggan mo. Mayroon bang magaganap na mabuti? Wala kahit ano. Hindi baling wag ka nang maglingkod, magtakabuti ka lang, may tatanggapin ka sa ama. Sapagkat hindi ito pang propaganda tinatawag. Magpo-propaganda ka para sa kapwa mo, subalit sa ama mo'y walang katotohanan ka. Kahabag-habag ang ganitong tao. Kaawa-awa ang ganitong tao. Paano kang iibig ng kapwa mo? Isang lingkod kang naturingan kung ang anak mo at pamilya ay di mo mahalin ito. Paano mo maaakayang kung sino kung ang kapwa mo bilang isang dugong nagmula sa iyo na pinagtiyap ng kabiyak mo na siyang tatakwil mo? Di ba dapat ikaw ang unang umunawa bilang magulang ka? Ikaw ang unang tumanglaw at nagbigay liwanag upang ang ginagawa mo'y magkaroong kabuluhan para sa magulang mong totoong nakasisilay. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya't hindi mapagtatakpan ng anumang paglilingkod ukol sa kabanalan ang ginagawang lihim na walang alam. Sa dilim mo man ginawa, makikita sa liwanag. Tinago mo man sa sulok, lalantad at lalantad. Sapagkat sama, walang malilihim kanino man. O tao, mahal ko kayo. Manapa kung tinanggap mo ang ama't
Tignan mo kung anong gagawin niya sa'yo. Pagmasdan mo rin ang mabuting magagawa mo sa Kanya. Manapa ang gawin mo, magpakatotoo ka kahit kanino, at di ka magiging totoo kung mismo sa sarili mo hindi ka totoo. Sapagkat para magawa mo ang katotohanan at katapatan sa kapwa mo, sa sarili mo mismo'y magpakatotoo ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang tinuran ko. Wala kang budhing kumikislot-kislot kapag di ka naantig. At pakatandaan ninyo, kung minsan kaya may magulang na galit sa kanyang anak dahil ang anak niya may nalalaman sa kanya. Pinagtatakpan ng kanyang lihim ang galit upang ang mga masamang gawa ng anak niya, yaon ang numukal at ang ginagawa niyang lihim, yaon ang matago. May natatago ba? Wala kahit kailan. Ito ang senaryong nasisilayan sa sanlibutan. Kaya maging maayos at maging mabuti ang taong nakikipagtakip-silos. Alam kong may magagawa ang Ama kung tao'y tatanggap na totoo. Subalit, kung ikaw mismo ay di matanggap ang totoo, paano niyang pakikitang totoo sa iyo? Pagharian kayo ng pawang pangunawa at makita ninyo ang pawang katotohanan upang matanggap nyo ang aking salita at sa inyo'y tumimo, maging ganap ang galak. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapalad ang tao na sa Ama ay may takot. Hindi man siya nakikita, kinikilala siyang ganap. Siya ang sa kanya'y lilingap at ganap magpapabago. Aakayin siya sa tuwid na landas at siya'y tatanglawan at di madidimlan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, ano ang silbi kung masaktan ang damdamin mo at ikaw ay mahirapan lumayo na tuwiran? May pagtataguan ka ba? At may ibang tutunguhan? Wala kahit saan ka magtago, makikita ka ng Ama. Manapangtop din at gawin mo, lantaran hayagan kang sumuko sa Kanya at siyang sa'yo'y magpapabagong totoo. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, sapagkat walang lumalapit na di tatanggapin. Walang naghahanap na di makasusumpong ng liwanag. Walang umibig na tapat na di pag-ibig na tapat ang kalapat. At walang nagbigay na di bibigyan ng higit pa sa inaasam. Tao, pawang katotohanan ang tinuran ko. Ang taong may tinatago, may lihim sa sarili, kapag nasundot sa salita, nag-aalab, pumapalpak ang kanyang gawa. Sapagkat pilit at pilit na nilalabas ang katwiran niya at ang katwiran ng kapwa niya ay pinapailalim upang sa gayon ang makitang tama ay siya. Mga mahal ko, kailanman ang ganitong uri ng tao ay hindi masisiyahan, hindi magagalak, hindi maliligtas. Ano man ang gawin, wala pa rin. Sapagkat para ka lamang pumukol sa hangin na wala kang tinamaan. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nang dahil sa pag-ibig, ang lahat ng marapat, ang Ama ay naglahad. Ang Ama ay nagbigay. Ang Ama ay nagpahatid. Subalit, kung ang tao'y bingit bulag, walang makakabit. Pagharian kayo, mga mahal ko. Mapalad ang anumang naging kasalanan niya, isinuko niyang totoo at ganap na nagbagong buhay. Nagbigay kaparaanan ang pagbabago niya sa maganda at naging mabuting kinalalagyan niya. Sapagkat siya ng Ama, walang nagbalik loob sa kanya na di
pinatawad niya, na di kinupkup niya, na di inaliw niya, na di nasihan siya, at di ililigtas niya. Pagpalain kayo. Pawang katotohanan ng sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan, walang banal na nilalang, walang taong matuwid, lahat ay may sala at nagkamali sa sanlibutan. Subalit kung hahanapin ang tuwirang may katotohanang taglay, ikaw na nilalang na nasa kalikuan, may tatama't may tutumpak ang iyong buhay. Mahal ko kayo, yan ang pasubali ko, ang pag-ibig at pagmamahal na wagas, ang siyang naging kaparaanan at daan, upang kayo'y bahaginan ng mainam na pagtuturan. Kaya't kung kayo ay may pandinig, kayo'y nakarinig. Hindi ko tinurang kayong lahat ay gayon, subalit kung ikaw ay gayon, ikaw ay magnilay. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sapagkat ang tunay na may takot sa Ama, hindi ang laman ang nananaig sa kanya. Kaya't ang pita ng laman niya ay itatakwil niya at ang tatanggapin ay ang mabuting kaloob ng Ama niya. Anumang pagmimithi mong mabuo, kung ikaw mismo ang nagwawasak, walang mabubuo, aking anak. Katotohanan ang tinuturan ko, kaya't ang gawain ito'y di lahat ay gugusto, maliban ang nagpapakatotoo at may liwanag na tinanggap at nakapaghari sa kanyang buhay, siya rin ang masisiyahan. Alalaumbaga, kung ang kamalian ay patuloy pagtatakpan at patuloy na itadago at ayaw na mapakita kanino man, ito nga ba'y sa buong panahon magaganap? Tandaan ninyo, mga mahal ko, kahabag-habag ang mga napapasakitan na walang kasalanan. Kaya't ang Ama ang kakampi at ang Ama ang magbibigay paraan upang sa kanyang ginawa, siya rin ang mapahiya. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't ang layo ng Ama, kupkupin mo ang dapat kupkupin, gawin mo ang dapat gawin, asamin mo ang dapat asamin, tutdin mo ang dapat marapatin. Ama ang iyong tanglaw, kalasag mo, walang kamatayan. Sapagkat sa buhay ng tao walang pinakamahalaga at walang makapapantay na kayamanan pa kapag ang Ama'y naghari sa buhay mo, higit na siya't kaligayahan ang iyong matatamo. Pagpalain kayo, mga minamahal kong tuwiran, sapagkat kayo'y walang pasubaling hinandugan ng katapatan upang maramdaman nyo ang Ama'y buhay. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Mapapalad ang mga ina at ama na nagsasakripisyo dahil sa pag-ibig sa kanilang mga anak. Subalit ang isang ina't ama na walang pakialam sa kanyang mga anak at ang pinakikialaman niya ay sarili niyang kalayawan at kagustuhan, kasarapan ng buhay, kahabag-habag, mananagot siya sa ama sapagkat sila ay may sala sa kanya dahil ang pinagkatiwalang mga anak nila ay pinabayaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaumbaga, ang Ama'y kumukupkop, nagmamahal, ang Ama'y nagpaparaya at nagbibigay, gawin mo yaan bilang tunay na anak niya kung ikay magulang na matatawag. Sumainyong paghahari, sumainyong liwanag, sumainyong pangunawa, kayo'y makakamit ng mainam na para sa inyo rin
na makakabit na walang kapantay, galak at kasiyahan. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Pantayin ang pag-ibig sa mga anak. Pantayin din ang paglingat. Katotohanan ang tinuturan ko. Alalaumbaga, makapagtago ka man nang dahil mahal na mahal na mahal ka ng iyong asawa, darating ang takda sa pagkaalipin niya sa mali mong gawa, amang magbibigay paraan upang ikaw naman ang mahirapan. Tao, ganyan ang buhay sa sanlibutan. Ang nasa tama ay patuloy na itinatama ng Ama, at ang nasa mali patuloy na itatama upang mapatotohanan niyang siyang tumpak, siyang tugma, siyang tama sa gawa. Mahal na mahal ko kayo. Mapapalad kayong nakaunawa, tumanggap at nagalak. Higit kayong mapalad kung magsasabuhay kayong ganap, sapagkat ang Ama ay liwanag. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Aanhin mong ikahiya sa kapwa mo ang iyong ginawa. Aanhin mong magmabuti sa iyong kapwa. Aanhin mong magpakita ng mabuti sa iyong kapwa, kung sa Ama naman, ikay walang hiya. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Dahil buhay ang Diyos, dahil buhay na buhay siya, mabuhay sa inyo ang pag-ibig niya. Totoo po ba yun? Para po yata ang kayo, nasindak po ba kayo o nagitla? Sapagkat ang Espiritu po ng Ama pag naglakad, taglakbay, nakikitang lahat. Kapag nangusap naman po, taon man ang bilang ng nakaraan, binabalik-balik pa rin yan. Hindi niyo po ba napapansin sa unang tipan at bagong tipan? O mga mahal, pagnilayan ang sa akin tinuran. Tama po ba? Kaya mapapalad kayo na kung magtawa kapwa nyo sa pagbabagong buhay na siya naman ang Ama, pati kayo. Kaysa naman pinagtatawanan kayo ng kapwa nyo at mahihiya kayo, sasabihin ninyo, ay nakakahiya. Bakit? Gano naman katotoong walang nakakalang sa lihim mong ginagawa, di mas lalong kahiya-hiya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal, pagnilayan ninyo ang aking tinuturan. Mahilig ang taong magtakip silin. Mahilig ang taong makipagtaguan. Lumantad ka sa Ama nang ganap kanyang matanglawan. Buhay ba ang Ama? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Wala pong pinatatamaan. Maraming pinatutungkulan. Kung kayo'y naririyan at kayo'y tinamaan, walang kasalanan ang nagturan. Sapagkat ito'y ginamit lamang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Ba, may natira. 2, 4, 6, 8, 10, 30. Galing ah. 13. Judas ang isa. Buhay pa ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kumusta po? Relax. Talaga pong pag pinakinggan mo yung nararamdaman mo, talagang gugupuin ka ng panlalambot. Talagang gugupuin ka ng takot. Subalit, ipaglaban mo ang kadakilaan ng Ama, gugupuin ka. Ay, gugupuin ng lambot. Mabubuhay ang lakas. Buhay po ba ang Diyos?
Buhay po ba ang Diyos? May tanong pa po ba kayo? May tinatanong po ba kayo sa sarili nyo? Bahalang sumagot sa inyo ang Espiritu. Subalit, kaya lang dapat matama ang pagsagot at tamang Espiritu sumagot. Baka yung isang Espiritu lalo kang sumama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, alam niyo po, ang nagaganap sa buhay ng tao ay ganito lamang yan eh. Sige po, upo po kayo. Halimbawa, halimbawa sa barangay na ito, Barangay Juan, Barangay Juan, may nabalitaan dito, ay si Juana nagnakaw. Naka, para lamang piyesta yan na may antidesperas, may desperas at kapistahan. Pagkatapos ng pista, wala nang kaguluhan, wala nang ingay, tahimik na rin yan. Subalit, kung yun ang iniintindi mo, ang amay di mo'y nalala, bahala ka. Baka pag namatay ka, sabihin niya sa'yo, Sulong, lumabas ka. Hindi kita kilala kailanman, sapagkat ako'y di mo nakilala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katanda man ang tao at bata man ang tao, parehas lamang. May bibig na kumakain, may tiyang magugutom. Kaya ang pananampalataya at pananalig ay wala sa matanda, wala sa bata. Lahat ng tatanggap at kikilalang ganap, makakatamo, makakagalak ang tinanggap sa kanilang lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, tandaan ninyo, walang banal, walang mabuti, maliban ang Ama at Kristong bumaba sa lupa. Subalit, lahat ng nagkakasala at nagkasala kapag nagbalik loob, tatanggapin, kakalimutan lahat ng kasalanan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya, kung mayroon kang katotohanan sa puso mo, mas mimitiin mo at pipiliin ang malugod ang Ama sa'yo kaysa ang sarili mong sundin mo na di mo alam kung kailan ang buhay mo. Baka sa pagtanggap mo sa pita ng laman, bukas pala'y may sakit ka na di mo pa alam sinong nasayang ang buhay. Kaya halina kayo mga mahal ko, pag nilayan ang tinuran ko, tantuin ang salita ko, magmahalan kayo. Mayroon po bang tanong? Walang tanong, walang katanungan, kayo ay matanglawan. May tinanggap na po ba kayo? Nakatanggap po ba kayo? Sa makatwid, kayo'y masaya? Ba't para pong walang katotohanang masaya kayo? Sige nga po, palakpakan nyo nga po ang Ama. Yan! Masaya kayo ngayon. Alam nyo po, subukan nga ninyo. Iipit nyo sa kilikili nyo yung tinatago nyo. At kapag natalapid kayo, naibukan nyo, di nalaglag siya. Kung mababasag pala, ay nabasag siya. Alin ang mas mahirap? E de kunin mo muna at hawakan ang kamay mo. Tama po ba? Huwag niyong itatago sa hindi sigurado. Ang anumang nasa sa inyo, baka kapag bumagsak lalo pang delikado.
Hawakan nyo ng todo para makapagpabuti ang paghawak mong mahigpit sa Kanya. Ano ibig sabihin? Ang pananampalataya wag sa kilikili lamang. Gawin nyong mahigpit ang kapit sa Ama. Wag sa nguso, kundi sa puso. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. O gusto pa po ba ninyo ng haplos? Gusto pa po ba ninyo ng bendisyon? Abay kung kayo'y tumanggap, kayo'y nakanamnam, kayo'y nagagala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kayong lahat, tandaan po ninyo, kung tumanggap kayong totoo, may kasiyahan sa puso nyo. Kaya't dahil nasisiyahan ka, lumuluwag ang mga dalahin sa isip mo. At nang dahil lumuluwag ang dalahin sa isip mo, gumagaan ang pakiramdam mo. At dahil gumagaan ang pakiramdam mo, lumalakas ang katawan mo. At dahil lumalakas ang katawan mo, nagluwag ang isip mo, nagluwag ang puso mo. Magaan lahat para sa'yo. Kaya, kampante ka na sa buhay mo. Alin ang masarap? Yung mayroong kang dinadala o wala kang dalahin na nakapagpapabigat din sa'yo. Kaya, magpalaya ka, aliping anak ng Ama, sa di mo bati na ikaw rin ang magdurusa, na sa bawat araw na sa'yo ginagawang hindi tama. Ikaw rin ang tuwirang masasakit at masasaktan. Hindi ka ba malulumbay? Kung ang panandaliang kaaliwan, kasiyahan ng iyong katawan, ay nadama mo man ang ilang saglit, subalit ang hirap at pasakit ay pagkahaba-haba mong nakakamit. Sinong higit na nahihirap at nasasaktan? Hindi bagat ikaw din na mayroong sala, na ikaw ang nakababatid at di ang iyong kapwa. Kaya't halina, halina, halina kayo. Ang Ama ay ganap, tanggapin nyo. Sa puso nyo'y ganap na manahan siya. Ang hirap at dusay, palalayain niya. Nataglay ng isip at damdamin mo, kaya't nahirapan maging katawan mo, maging buhay na taglay mong kabuhayan, di makamit ang kaginhawaan. Ang taong namumuhay at nabubuhay ng payapa at marangal, sa baba niyang kalagayang tinataglay, mayroon siyang kapayapa at kagalakan. Kaysa naman ikaw ay mabuhay na, tanging ikaw ang nagagalak, nasisiyahan, ninanamnam ng katawan, habang ginagawa mo'y kamalian. Subalit ilan ang sa'yo'y pinasasakitan, iyong pinahihirapan na lubusan. Kung ilan ang iyong pinahirapan at sinaktan, 10 ibayo ang ganti sa iyong nilalang. Kaya't ito iyong pagnilay at bulay na lubusan. Kung ang Ama ang sa iyo ay nakamtan, ikaw ay mahirap man sa iyong palagay, Ama sa iyo'y magbibigay ng kasiyahan. Kaya halina,
halina, halina kayo. O kay sarap namnamin ang kaloob niya. Lahat ng tao'y nagkasala, subalit mapalad ang nagsisingganap siya. At sa may sinuko ang buhay niya, lahat ng hirap at dusang nakamit niya, may bibigay ng Ama ang kalayaan niya, babaguhin ang takbo ng buhay niya. Kaya't siya ring anak niya ang liligaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos sa inyong lahat? Pagpalain kayong ganap. Alam niyo po, pag halimbawa bumibili ka ng isda, hindi ka marunong bumili, pinindot mo, sabi mo ay matigas, sariwa pa. Tapos, tiningnan mo, ay, sariwa pa. Subalit, nilagyan pala ng formalin. Hindi mo nakita, hindi mo inamoy, hindi mo tiningnang maigi siya. Ang mata niya pala'y pulang-pula na. Nang niluto mo'y umalingasaw. Naku, hindi mo nakain. Siya pala'y bilasaan na. Sinong nadaya? Gusto mo ng mura? Di, ikaw rin, interesado sa kamurahan niya. Ang mahal, pakatandaan ninyo, ang tao, malayong pagkakaiba sa isda namang mura. Di baling sa pananaw ng kapwa mo'y murang-murang halaga mo, wala kang kwenta, wala kang silbi, wala kang halaga. Subalit sa Ama, may halaga ka, higit na mabuti ang kakamtin mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. May tanong po ba? Alin ang mabisang gamot? Nilalagok, pinakikinggan. Totoo po yan. Lagok ka man ng lagok. Lagok ka ng lagok. Kung walang epekto, wala pa rin sa iyo. Pag nakinig ka ng salita ng Ama, dumadali sa buong katawan mo mula hulonggang talampakan, tumatagos hanggang kaloob-looban, ika'y pala'y pinagagaling, pinalalakas ka pa. Buhay po ba ang Ama? Mga mahal ko, may tanong po ba kayo? Wala kayong tanong? Tayo na sa Antipolo. Paano po ba yan? Anong oras ang nobinaryo? Wala pong pagbabago. 12 o'clock. Inaanyayahan po kayo. Yung mga magbabata, yung nagsasakripisyo baga, yung nakabuo ng 7 na araw, na may pagtitiwala, pananalig sa Ama, pananampalataya, at siyang inaasahan, buhay siya. Lagi niyong tatandaan, buhay siya. Wala akong pangako sa inyo, siyang mangangako sa tapat na anak niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mahirap man daya, mahirap man loko, mahirap mang uto. Hindi ko po kayo dadayain, hindi ko kayo utuin, hindi ko kayo lolokohin. Ang Ama tanggapin nyo, makikinabang kayo. Buhay po ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng liwanag at pangunawa kayo, upang sa gayon mawawanyong buhay pananampalataya at
buhay pag-ibig sama, sa gayon ang buhay nyo'y mapaligaya niya. Pagpalain kayo. Four o'clock? Oh, sige po. Mo po para hindi ginagabi. 4 o'clock mas maganda. Sunday po, 4 o'clock ang nobinaryo. Then, Sunday uli, anibersaryo na. Ano po? Pasensya na po kayo para ang mga lagaday makapagpahinga naman pare-pares at ako po ay mapag-ukulan ko naman ang aking karampot na bahaging oras. Itabi mo, may pag-uukulan yan. Nangaka lang, anak. Inom kang tubig. Tubig ng tubig.